Okay, good afternoon. Meron tayo ditong Rusi Rapid 150. Yan, no? Ganda, bagong-bago pa. Fresh na fresh pa, no? So, ako yung napagkatiwalaan ni Sir. Tiga rito lang din to. Yan, binuksan ko ni CBT. Yan, medyo kinalawang na nga itong ano nyo, kickstart. So, nilubricant ko na pati dito. Yan. Then, ito yung pyesa niya. Yan, nabuksan ko na to. Yung tornilyo naluwagan ko na yan, saka dito. So, tingnan natin kung ano yung pyesa niya. So, pag nagbabaklas kayo, kunyari ganito, hindi nyo pa kabisado, tandaan nyo yung mga binabaklas nyo. Yan, tulad nyan, tornilyo. Tapos, titignan nyo yung washer. Kung paano yung pagkakakabit. Lalo na, bago yan, oh. Kita nyo, oh. Diba? Bagong-bago pa. So, yan. Tingnan nyo yung washer. So, pag ganun siya, yun. So, yung makinis, ito, papunta rin sa loob. Itong flat side, sa labas. So, dapat ganun, ha. Tatandaan nyo yung pyesa. Every single detail kailangan na ano nyo. Then, kalas yung bell, no? Yan. Tapos, yan. So, iba yung air filter niya, no? Kailangan kong tanggalin kasi, yan, no, nakakawit. Yan. Dalawa. Ito pa yung isa. Nakakawit dito sa CVT, sa cover ng CVT niya. Then, ito yung air filter niya. So, kinalas ko rin yan. Yan yung mga tornilyo. Naka-3 tayo, no? Yun yung iba. Then, dito, baklasin na natin yung kanyang torque. Yan. Ugot. Ayaw. Masikip. Yun. Okay, so yan. Tanggalin nyo na. Pwede nyo namang hatakin yan. Then, babaklasin natin ito mamaya. No, papakita ko kung gano'n na siya kadumi. At medyo matigas yung spring. Hindi ko alam bakit gano'n yung ano. So, mukhang okay naman yung pyesa niya. Yan, malinis pa. Makapal pa yung clutch lining niya. Then, tingnan natin. Baka mamaya may error dito. Yan. Minsan kasi gano'n eh. Pag manufacturing, minsan masablay yung kabit. So, check natin. Ngayon, first time ko palang binuksan to. Yan. Virgin na virgin itong motor. Yan. Tandaan nyo yung washer. Yan. Kunin natin yung washer. Kung paano kinabit. Kasi minsan may ganun. Yan. Tulad nyan. So, yung makinis dun sa loob. Yung flat side nasa labas. Okay. Ganun lagi. Tatandaan nyo. Then, yan. I-organize nyo yung tornilyo para hindi kayo nalilito. Yan. Ganyan ha. Then, kuha natin yung pulley. Okay. Slight na dumi. Yan. And hindi pa siya nakakasagad, no? Kasi bago lang to eh. Hindi ko lang ilang ano na. Ilang odo na ba to? 2,600 pa lang. Oh. Pero nagpalinis na siya ng CBT. Kasi gusto niya nga rin ma-check kung anong status nitong CBT niya. So, yan. Tingnan natin. Ayun, may kayod, oh. Yan. May kayod kagad. Bagong-bago. Tanggalin natin. Tanggalin natin CBT niya. Yung pulley set. Tingnan natin yung bola. Yan. So, ito. So, ito yung sinasabi ng mga ibang vlogger o yung ibang mechanic vlogger na para hindi masira yung bola nyo, kayurin nyo rito. Yan, yan. Yung dulo na yan, kayurin nyo. Kikilin nyo lang, no? Para hindi masira yung bola. Yan. Mamaya kikikiling ko na yan para maganda yung ano ng bola. Kahit stuck yan, pwede mo naman gawin yon. Yan, no? Tulad yan, no? Hindi siya makasagad, oh. Yan. Yun, no? Parang na ano yung bakal. Pinipigilan. Doon may chances na nasisira yung bola. Sa kaya minsan yung bola kahit bago nasisira. Then check natin to. Ayun, gas. Yan. So i-report ko to mamaya kay sir, no? Sasabihin ko sa kanya, papakita ko tong video na to para aware siya. Yan. Yan ha. So dried siya. Then yun nga, may mga gas. Minor lang naman. Siguro pag nilinis baka mawala pa. Tingnan natin mamaya, no? After ko linisin. Then ito na yung bola. Check natin yung bola. Mainit-init pa. Mainit lang ng konti. Ayun, mali ang kabit. Okay. Kasi ang ikot nito is pag ganon, di ba? Pag ganyan, pag naka ano siya, nakahiga doon, pag ganito ikot niyan. Okay, so kung dito, pag ganon ang ikot, kung titingnan niyo rito pag ganon, so tingnan natin yung bola. May mali ako nakita eh. Silipin natin yung bola. Ay, matanggal.
Yan. Yun oh, nagkatama ka agad oh. Yan. Kakaroon ng flat side. Kasi nga hindi pa siya ano. Yan. Kakaroon ng tama yung bola. Kakamarking. Dahil nga dito sa ano, sa bakal na to. So mamaya isising ko yan. Then sasabihin ko rin kay sir na yun nga yung bola may minor damage, no. Then yun nga, baliktad yung kabit, no. Yan, pag ganyan yung kabit niya, kung mapapansin nyo, yan, pansinin nyo to ha. Close up natin na maayos. Ayun. Yan. Yun yung medyo makapal yung goma, yan oh. Kaumbok. Tingnan nyo rito. Oh, yun oh, flat side. So yung flat side dapat, kung titingnan nyo rito yung bola, dito yung flat side. Then yung may goma, yung may nakaumbok na goma, yan. Yan, yun o. Yung nakaumbok na goma dapat dito. Dito sa side na to. So yun ha, prepared ko yun. Baga ganun talaga yung pagkaka, ano, ito, sa manufacturing to. So pag tanggal ko, ganyan na kagad siya. Then, yun. Yan, dapat pag ganyan, yung side na to, nandito. Hindi doon. Kasi ito yung mamamwersa papunta dun Baga, ganun yan papalo yan umuuga yan Yan. Yan, gumagalaw yan Minimal lang yan, yung galaw niyan. So, pag ikot niyan pag ganito, papunta rito, yun ang unang uuntog dito sa side. So, dapat yung goma, yung makapal na ng bola, yun ang papalo dito. Okay? So, yun. Possible lahat. Natin, parang lahat nga. Bale, tingnan natin kung may tama yung iba. Tama yung pwesto. Tama ba yung pwesto niya? Ayun. So, mali din. Mali din yung pwesto. Oh, yun. So, tingnan natin dito kung tama yung pwesto. At least pinakita ko lang, no? Para may ebidensya tayo. Lalo na ganito. Hindi tayo yung baga first time tayo yun, tama. Ito tama. Ayan, tama yung pwesto. Diba? So, ito tama yung pwesto niya rito. At siguro yung the rest, puro mali na. Yan, ha? O yan, mali din, Mali nga. Okay? So, yun. Itatama lang natin, correct natin. Then, syempre, pagka walang customer, sasabihin natin kung ano yung problema. Para aware siya sa mga dapat palitan. Then, hindi ko po nilalait si Rusi, no? Maganda rin naman yung motor na to. Nakapag-Rusi rin ako dati. Second hand pa nga nabili ko. 2 years na gamit. 5 years ko pang nagamit. So, bali total of 7 years. Then, ito yung belt niya. Yan. Yung kanyang belt. Yan. Okay. So, 83520. So, pag ganyan ang kabit niyan, ha? Pag magkababalik kayo pag ganyan. Hindi pa ganun. Huwag yung babalik ta rin. Okay. May pwesto yan bawat motor. So, yung iba pa nga may arrow pa di ba? Sa Yamaha, sa Honda, ganun yan. So, yan. Baklas ko na. At ayun, malinis pa naman. So, konting linis lang. Ito lang yung medyo marumi. Yung pulley set, yung torque. Babaklasin ko pa yan. So, mamaya papakita ko sa inyo. Baklasin ko muna to. Then, tingnan natin kung anong mangyari pagka nalinis. Kung mawawala ba yung kasi grabe kayo Ayan kayo talaga siya. Okay? So, tingnan natin kung kasi bago lang yung motor ha. Alright, so yun lang, JJM Vlogs. So, bang ito, pakita natin kung ano yung after kung malinis yung buong CVT. Ito, babaklasin ko pa yan, yung loob ha. Binabaklas ko po yan lahat. Kasing hubad yan. Then, regrease, no? Sagot ko na po yung grasa, sagot ko na po yung basahan, sagot ko na po yung degreaser. Detailed cleaning ko po yan. Pag ako gumagawa rito, detailed cleaning. So, yan. Kung natatanong kayo ng presyo, 350 to 400 po yung presyo ko pagdating sa CVT. CVT cleaning lang ha, CVT. Okay? CVT cleaning lang. Kasi yung air filter mostly, disposable yan, pinapalitan. Pinupunasan lang naman yan. And chinecheck kung may leak. Tulad yan, wala naman siyang leak. Bago pa naman, no? Okay, so yun lang. JJM Vlogs, at medyo matagal yung video. Abangan nyo yung after nung malinis na. And tingnan natin kung mag-okay na yung takbo niya. Kasi medyo mabagal din yung takbo. Kasi nga, yun nga. Kasi ko lang, yun lang, yun yung problema. Itong pin. No? Yan, okay. So, sige, abangan nyo to. JJM Vlogs. Okay, so ito. Yan, malinis na, no? Kita nyo, ha? So,
So, tinanggal ko na yung ibang ano ng gasket kasi wala rin namang purpose yun. Ang importante dyan, malinis na siya. So, yan na yung loob, no? Then, ito na yung mga pyesa. Ayan. Yan, i-assemble ko na lang, no? Yan, kumpleto yan, ha? Landaya yan. Then, ito pa, yun. So, talagang kinakalas ko lahat yan, no? Ni-isa-isa ko yan. Then, ginagrasa, nire-grease. Yan, tulad nito, yan. Yan. May konting grasa na po yan. Hindi yung grabe sa grasa, ha? Huwag yung lunurin. Yan, kapinggot na grasa lang. Galipstick lang po. Hindi kailangan ng sobrang grasa niyan. Then, ayan na yung pyesa. So, pinakita ko na malinis na siya. At, yun nga, sinabi ko na kay sir yung mga problema. Nasabi ko na sa kanya, ayan o. Yung mga minor na damage. Kasi nga, yung pyesa is hindi ganun kakalidad, no? So, pinakita ko na sa kanya. Yan. Nilagyan ko na rin ng grasa yan. Then, ito. Yan. Ito, medyo may... Ito, dito rin may nakita rin ako na konting scratches. Yun. Minor scratches. Yan. Pero hindi pa naman siya malala. Yun, no? May mga minor scratches sa loob. So, yan. Okay pa naman. Gaganap ako. Tatagal pa. No? So, ang importante rito, bukod sa nilinis mo, dapat binibigyan mo ng malasakit yung customer. Pinapaliwanag mo para nagkakaroon siya ng basic knowledge sa motorsiklo niya. Hindi yung pabibilin nyo ng pabibilin, wala kayong basihan kung ano yung sira, basta nyo lang pabibilin. Huwag ganun. Huwag nyo lokohin. Tulad nito, yung torque drive niya, ayan o. Diba? Diba? May mga damages na minor lang yan. Pero pwede pa yan. Huwag lang malalim yung kayod. No? At least napapaliwanag mo sa kanya na ito yung sintomas. Tingnan nyo rito, wala. Pagdating dito, ayun o. Halatang halata yung parang, sir, tawag doon? Nakayod. Yan. Friction ang tawag dyan, no? Kasi nga, 2 years na bago siya magpa-CVT cleaning. Sa 2,600 odo, bibihira niya talaga magamit yung motorsiklo. Pero at least, pwede pa siya, magagamit pa siya. No? Importante ron, aware na siya kung ano yung mga possible na pwedeng masira by the next time. Diba? Hindi na kayo malilito. Hindi na kayo maloloko. Saka sakaling sa iba kayong papagawa, malalaman nyo. So, binibigyan ko lang rin kayo ng idea sa mga nanonood sa vlog ko. Okay, so yun lang. At kabit ko na to. Then, pakita natin pagka okay na siya. No? Abangan nyo lang to. Then, yan. Malinis na rin yan, ha? Yan. Pati yung sa may part ng air filter. Pinunasan ko na rin yan. Although ito, alam ko ano lang to eh. Parang simplified foam lang yung ano niya eh. So, hindi pa naman marumi. No? Importante dyan, ito. Yan, yung bell, yung spring, yung torque, yung pulley, yung bola. Yan, malinis na. Then, yung pag-assemble, no? Alam nyo naman na yan, marami na nag-vlog niya, no? At sa akin lang, talagang binaklas ko lang lahat. Kasi gusto ko malinis lahat bago ko ikabit. Then, mapapansin nyo ito, yan. Tawag yun? Kinikil ko na yan, yan. So, maganda na yung ng bola mamaya dyan, yan. Papansinin nyo, yung close up pa natin. Ay, mag-focus. Yun. Diba? Para yung bola smooth na makakadaan sa kanya. Hindi na makakayod yung bola. Kaya nagkakaroon ng markings yung bola eh. Yan o. Yan. Kaya nagkakaroon ng damages yan o. Tulad yan o. Diba? Nagkakaroon ng marking. Ito pa, saan ba ibang bola? Ayan. Kung mapapansin nyo yung nagkakaroon ng kanto. Ayun o. So, hindi pa naman siya malala yun. Pero nagkakaroon na siya. No, pwede pa naman siya. Saka nga, balibaligtad yung kabit. So, itatama na lang din natin. Yan. So, yun lang. At abangan nyo. Tapusin ko muna to. And pakita natin pagka okay na siya. Alright.